Hindi pa man nakakabangon sa malakas na lindol ang Bohol, heto kailangan nilang maghanda muli para sa papalapit na malakas na bagyo. Nagbalik eskwela ngayong araw ang mga estudyante matapos ang lindol. Pero dahil sa bagyo, kanselado muli ang klase bukas. Live mula sa Tagbilaran City sa Bohol, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, pinaghahandaan na nga ng Bohol ang bagyong Yolanda. Lalo't malambot pa ang lupa sa ilang bahagi ng probinsya. Katulad na lamang ng sinkhole na ito. Kung titignan niyo yung gate na yan, gawa sa konkretong semento, bigla na lang bumigay. Paano pa kaya kung biglang bumagyo? Narito ang ulat. Isang malayungib na butas ang bumulaga sa Taloto District dito sa Tagbilaran City matapos ang lindol. Dahil sa sinkhole, biglang gumuho ang manukan malapit kina Mang Adelo. Sa kabutihang palad, ligtas ang kanyang pamilya at bahay. Maging ang alaga niyang mga tandang, sina San Pedro at ang pinangalanan niya kamakailan na Lindol. Pero ngayon paparating ang bagyong Yolanda, nangangamba siyang muli. Pamilya namin ilipad doon nga hindi gaano mapiktuhan sa bagyo. Kabilang ang Tagbilaran City sa mga lugar na landslide prone ayon sa mga otoridad. At para mapaghanda ng anumang panganib, gumawa sila ng iba't ibang mga mapa ayon sa banta ng panahon na posibleng mangyari rito. Tukoy na ng mga otoridad ang mga bayan sa Bohol na nagkaroon na ng landslide, pati mga lugar na sinasabing malapit sa mga landslide prone areas at tsunami. The guidance na yung mga lupa na nagkakaroon ng opening from the earthquake, these are danger zones when it comes to water, meaning ang kalaban dito tubig. Patuloy ang koordinasyon ng iba't ibang munisipalidad at rescue teams. Salamat sa tulong ng marami, sapat daw ang supply ng pagkain sa ngayon. Ang inaasikaso nila, ang shelter ng mga Boholano, lalo na ang mga evacuee na nagdaang lindol. We have advised them already to ligpit muna yung mga tents, look for shelters naman na stronger. Before, ayaw nilang pumasok sa stronger shelter dahil sa lindol. Ngayon, we have to doon muna sa mga shelters. Sa kabila nito, ngayon lang nagpatuloy ulit ang klase sa mga paaralan mula nang magkaroon ng lindol. Sa Lourdes National High School sa Panglao, Bohol, excited ang lahat sa flag ceremony. Nagkaroon din ng stress debriefing ang mga guro sa mga mag-aaral. Ay importante yan sa mga estudyante, lalo na yung ngayon pa nakaranas ng lindol sa kanilang buhay. Masaya kasi makapag-aral na rin kami at makikita ko na rin ang mga kaklase ko. Sa Obohan, Tagubaas Elementary School naman sa bayan ng Antequera, sa tent muna ginawa ang klase dahil nawasak ang ilang gusali at may malaki pang bitak sa lupa. Sa Santa Cruz Elementary School sa Maribohok, kinansela ang klase dahil 20 lang ang pumasok sa halos 500 mag-aaral. Ayon sa DepEd Bohol, 243 na paaralan ang naapektuhan ng lindol at 14 ang nawasak. Jessica, babalikan natin itong sinkhole na ito. Ayon sa mga residente rito, yung bahagi na malayungib, ito ay may mga stalactites na, kumbaga may posibilidad na dati na itong kuweba. Samantala, ang lokal na pamahalaan naman ng Bohol ay nagkaroon ng meeting kanina sa kanilang Disaster Council para sa paghahanda nga sa bagyong Yolanda. Isa sa kanilang napag-usapan ay ang paglalagay ng gasolina sa mga heavy equipment sakaling kailanganin nito. Jessica. Okay, tama yung parang ang batay sa mga past interview natin sa mga geologist. Tama yung sinabi ni Governor Chato, no, na ang kalaban ng sinkhole lalo na ay tubig. Pag pinasukan niya ng tubig, kasi kaya raw minsan nagkakaroon ng sinkhole aside from yung earthquake, pag yung tubig nag-seep through dun sa limestone, dyan daw nagkakaroon ng sinkhole. Kaya medyo delikado nga yung mga sinkhole, yung mga nakatira malapit sa mga sinkhole dyan sa Bohol, Bam. Jessica, as it is, yung mga sinkhole ay hindi na stable. Ngayon, kung ito ay babasain pa ng bagyo, lalo pa itong magiging mapanganib para sa mga nakatira rito. Kaya yung mga residente rito na nakausap natin, hindi talaga maiwasan na may pangamba sila. Kaya iba nga dito, sa hotel na nagsisitulugan kahit malapit lang yung kanilang bahay, Jessica. Okay, paano kaya yung mga nakatira sa tent, no, Bam? Kasi hindi sila pwedeng bumalik sa kanilang mga tahanan, either na gumuho na o delikado. Pero ito, may dalang ulan at malakas na hangin itong si Yolanda. Ano ang contingency na inihanda ng mga otoridad doon? Ayon kay Governor Chato sa pag-uusap natin kanina, inaasahan talaga nila na talagang mahihipa na malakas na hangin yung mga tent na yan. Kaya ang kanilang focus ngayon ay nagsasurvey sila ngayon ng mga structure na pwedeng paglipatan katulad ng mga gymnasium at mga ibang mga government buildings na hindi masyadong napinsala
ng earthquake. Kung matatandaan kasi natin, dito sa Bohol, may mapa tayo kanina, yung bandang western part ang pinakatinamaan ng lindol. May eastern part, ito yung dadaanan ng bagyong Yolanda sa kanyang trajectory ngayon at bibihira daw or least daw na disturb itong bahagi ito ng Bohol. So, nandun yung kanilang research ngayon at ocular para magkaroon. Pero talagang priority ang shelter, lalo na hindi daw pwedeng maiwan sa tent ang mga evacuee, Jessica. Okay, kasi yung Loon, yung Maribohok, halos gumuho lahat ng mga kahit yung mga concrete structures doon, yung mga simbahan nga nila na malalaki, gumuho saan pa kaya ang safe na mga lugar para sa mga residente ganyang may malakas na bagyong parating? Ito nga yung kanilang dilemma rito dahil sobrang maraming structures ang na-compromise dahil sa lindol. So at best ang kanilang option dito yung mga structures na low-lying man lang. Pero kumbaga hindi na nila ilalagay sa mas maraming panganib kung dadalhin nila sa structure na medyo nakakatakot din, lalo't bubuhos ng malakas na ulan at hangin, Jessica. So, bukod naman doon, sa ilang bahagi naman ng Bohol, may ibang mga preemptive evacuation doon sa mga pamayanan nakatira sa paanan ng mga bundok kahit hindi pa ito nagagambala ng lindol, Jessica. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan sa Bohol, gayon din ang mga kababayan natin dyan, Bam Alegre.